Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Sa President ng United Bangsamoro Justice Party, Sayyid Abul Balawag Ibrahim, sa Vice President sa party na ito, si Sayyid Muhajir Iqbal, sa General Secretary si Abdurrahman Magagwa. UBGP tayo ngayon eh. And then sa mga kasama, wala na pala akong kasama. Dami sila. Pero kanina meron, alhamdulillah. Sa lahat natin dito, gentlemen and ladies, kalintang panasa pedo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang kabutihan sa party na ito, ang party ng UBJP, is hindi nawawala ang tinatawag na Islamization. I remember since nagkaroon ng assembly sa Lanao, sa Basilan, and then Tawi-Tawi, and then Hulu, and then dito sa dalawang Maguindanao, plus special geographic area. So lahat-lahat may kasamang Islamization. So karamihan doon, ako ang pinasama nila dahil nga sasabi nila, hindi natin tatanggalin ang Islamization. Kaya palaging nauuna ang programang Islamization bago nagsasalita ang ating mga panauhin sa party na ito. So alhamdulillah, that's the point. Hindi nila, kumbaga, hindi nawawala ang programa nila, hindi nawawala ang Islamization sa mga programa na kanilang kinakandak sa mga every area. Hanggang sa mga sandaling ito, which is now, dito tayo sa headquarters ng party. So, alhamdulillah. Since ibinigay sa akin ni Brother Nasir Dunding ang topic, which is unveiling the essence of Laylatul Qadr. So, nang tinignan ko ang translation niya sa Arabic, is ang sabi, Kashfu Jawhar Laylati Al-Qadr. Kung ibig sabihin is pagpapaliwanag sa kung ano ang essence o di kaya katunayan ng tinatawag na Laylatul Qadr. So ito'y nangangahulugan na may sikreto, may mga lihim, may mga nakatago sa gabing ito. So itry natin na ito'y makita or itry natin na ito ay sa basa na Maguindanao nakapunsingan. Makita man kung ano ba ang essence ng gabing ito. So wala akong nakita kundi doon na lang tayo mag-focus sa isang sura na yun na ang pangalan. Ang pangalan nito is Surat Al-Qadr. Sinabi ng kataas-taasan, which is I'm very sure na lahat tayo nakaka-memorize nito. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Hanggang sa katapusan ng talata. Pero basahin natin. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Unahin ko na lang itong salamun hiya. Pwede ba samahan niyo akong magbilang? Pwede? Okay, bilangin natin. Inna anzalnahu fi Laylati Al-Qadr. Ilan na? 5. Wa ma adraka ma Laylatu Al-Qadr. Ilan na? 10, no? 10. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ilan na? 16. Sigurado? 15 or 16? 16 na. Sige lang, tingnan natin. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalu
Al-malaikatu wal-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ilan na? 20? 24. Salamun hiya. Ilan na? Mali kayo. Hiya pang 27. Salamun 26. Hiya, yun pang 27. Kaya nga dito binasihan ng ilang mga eskolar na ang Laylatul Qadr daw ay sa 27. Kasi nga kung bibilangin mo, Salamun hiya, yun ang pang 27. So dahil doon, ang ilan sa mga eskolar na ito nagsabi na ang Laylatul Qadr is hindi siya pabago-bago, kundi sa tanging 27 lamang. Kasi nga, Salamun hiya. Ito'y dalisay or sa base tanong sa Maguindanao, Sagyahadra, peace hiya. Siya. So, ikailan yung hiya? Pang 27. So sabi nila, dahil doon, yun ang kanilang katibayan na itong Laylatul Qadr is pang 27 na hindi pa bago-bago. Pero mahina na opinion niya. Sorry. Ang pinakamalakas is itong Laylatul Qadr is palipat-lipat. Palipat-lipat sa mga gabi na ang tawag is witr, gansal. Doon sa 21, sa 23, sa 25, 27, and 29. Pero kainam-inam na matatagpuan ito sa ika-27. So yun ang mas malakas na opinion is ito'y palipat-lipat at hindi natatangi lamang sa gabi ng 27. At yun ang opinion ng karamihan sa mga scholar sapagkat inshallah matalakay natin mamaya na isang araw, isang gabi, nakita nila ang Laylatul Qadr na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpatira pa noong kinaumagahan noon na umulan ng malakas. At syempre, ang masjid ng Propeta Muhammad sa panahon na ito is gawa lamang sa mga yung bang laon na kayo kulma. So dahil doon mahina, so tinamaan ng ulan ang bubong, ang nasa taas. So lumagpas ang ulan hanggang sa baba ng masjid. So nakita ang Propeta Muhammad na siya nagpatira pa. Pagbangon niya, nakita ang kumbaga athar alma o di kaya ang bakas ng tubig sa kanyang mukha. Ang gabi niya on is nataon sa 21. So yun ang isa pang mas malakas na opinion. Itong Laylatul Qadr is palipat-lipat sa mga gabing gansal nito, 21, 23, 25, 27 hanggang sa 29. So Salamun hiya. At itong ating tema. Ano bang tema natin? Salam Ramadan Grand Islamic Symposium. So Salamun hiya, Sagyahadra or peace. So alhamdulillah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ang bilang ng Laylatul Qadr, ang bilang ng Suratul Qadr is 30. Kumbaga bilangin natin ito. So Salamun hiya pang 27. Okay. Ang kahulugan ng talata o di kaya ang kabanatang ito ay may dalawang opinion ng ating mga eskolar. Ang lahat ng talata sa banal ng Quran either Makkiyah or Madaniyah. Anong ibig sabihin ng Makkiyah? Ang Makkiyah ibig sabihin ay naipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya lumikas mula Makkah papuntang Madina. Yun ang pinakatamang opinion. At ang Madaniyah naman is lahat ng verse or talata or surah na pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaraan siya ay lumikas mula Makkah patungong Madina. Yun ang pinakamalakas na opinion. Before Hijrah, Makkiyah. After Hijrah, Madaniyah. After Hijrah, Madaniyah. So yun ang pinakatamang opinion. Ngayon, itong Suratul Qadr, nagkaroon ng dalawang opinion ng ating eskolar. Ang ilan is nagsasabing ito'y Madaniyah. Ang ilan naman is nagsasabi na ito ay Makkiyah daw. Before Hijrah. Ngayon, ang pinakamalakas din na opinion is ang nagsasabi na ito ay Makkiyah. Ibig sabihin, ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam before Hijrah. Tandaan nyo, dahil mamaya baka may tanong. Ano ba itong Suratul Qadr? Makkiyah o Madaniyah? So ito ay Makkiyah ayon sa pinakamalakas na opinion. Okay. Bakit ipinahayag ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O di kaya sa Arabic, sababun nuzul.
ang dahilan ng pagpapahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sura na ito. Sinabi ng ilan sa mga scholar, which is medyo may kahinaan ng hadith. Medyo may kahinaan. Kasi ang nangyari kasi, sa hadith, we have a chain. Ibig sabihin yung parang kadena na from this person to second person, to third, to fourth, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang ang problema is from first person, second, third, fourth, and then, of course, yung nagmula mismo kay Propeta Muhammad ay sahabi na. Ibig sabihin, kasamahan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kapag ito'y nawala ang sahabi na ito, nagiging mahina ang hadith. Kasi from tabi'i, babanggitin agad na sinabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang nangyari sa hadith na ito. Medyo may kahinaan kasi hindi nabanggit kung sino ang sahaba na nagsabi dito, which is si Mujahid. Si Mujahid na estudyante ni Ibn Abbas. Kung sinabi lamang ni Mujahid, no, sayang. Sinabi lamang, sabi niya, narinig ko si Ibn Abbas na sinabi ng propeta is medyo lumakas ang hadith. Kaya lang sinabi ni Mujahid, sinabi ng propeta, is si Mujahid hindi na inabutan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag doon, baka tanungin kayo mamaya, mursal. Ang tawag sa hadith na ito na hindi binanggit ang sahaba, ang tawag is mursal. Kaya ang hadith mursal. So medyo mahina. Pero bagitin natin. Ang nangyari kasi, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki sa panahon ng Banu Israel na nagsuot ng kagamitan sa digmaan, shields of war, kulong sa kapumuno. Anong tagal? Ang tagal is al-fishahr. Sa loob ng 1,000 month, nagsuot lamang ang lalaking ito at nagipagdigma. So ang mga sahaba sabi nila, subhanallah, sinong makakaya noon? Sa loob ng 10 months, magsusuot ka ng shields of war at hindi mo natatanggalin at makipagdigma ka in the cause of way of Allah subhanahu wa ta'ala, al-jihad fi sabilillah. Hindi na tinanggal. So dahil doon nagtaka ang mga sahaba, masya Allah, grabe naman ang lalaking ito. Nagsuot ng shields of war sa loob ng 10,000 shahr, sa loob ng 1,000 month. So ibinaba ng kataas-taasan ang lalaking ito. Ang sinabi doon, Laylatul Qadri khairu min alf shahr. Isang gabi lamang kapag ito ay inabutan mo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, qiyam, sala, qiraat Quran, pagbasa ng Quran, pagdua, is mas mainam pa doon sa 1,000 month na wala doon ang Laylatul Qadr na ito. So mas mainam pa doon sa ginawa ng lalaki sa Banu Israel na nagsuot ng shields of war na hindi na tinanggal sa loob ng 1,000 month. So sabi ng Allah, mas mainam pa kung abutan lamang ng Laylatul Qadr. So ito'y pabor sa atin na mas mainam pala doon sa ginawa ng lalaki na nagsuot ng shields of war at hindi tinanggal sa loob ng alfi shahr, 1,000 month. So ito'y parang pabuya sa atin. Abutan mo lamang isang gabi, kuha mo na ang ginawa ng lalaking yaon na nagsuot ng shields of war sa loob ng 1,000 month. Which is ilan ng 1,000 month? Ilan? 83 years and 4 months. 83.4. So yun. Kaya lang ang problema sa hadith sinabi natin kanina, medyo may kahinaan ng hadith. Pero pwedeng banggitin kung sayang lamang at hindi binanggit ni Mujahid ang hadith na ito na narinig niya sana kay Ibn Abbas na kanyang guru, kasi sinabi ni Mujahid, narinig o sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sa talatang ito, sinabi ng kataas-taasan, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kami ay nagbaba, katiyakan, ibinaba namin ang banal na Quran sa gabi ng Qadr. Ngayon, ano ang gabi ng Qadr na ito? Saan makikita? Ito ay makikita sa buwan ng Ramadan. Kasi nagbigay sa atin ng ibang talata na sinabi, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang banal na Quran. So sa buwan ng Ramadan, pag sabi niya ng buwan ng Ramadan, ibig sabihin, dito na ang Laylatul Qadr. Dito na makikita ang Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. And then pagkaraan noon sa wikang Arabic o di kaya sa uslub
ng Arabic terminology, katawagan o di kaya sa grammar, kapag ang isang bagay is pinalaki, is parang gagawing tanong. Parang gagawing tanong. Halimbawa, no? Walillahil mathalul a'la. Ang UBJP. Ano ang nilalaman mo tungkol sa UBJP? At sino ang nagturo sa iyo tungkol sa UBJP? O di ba mas mas iba ang dating sa atin? Kung sasabihin ko lamang ng UBJP is my party, your party, our party, normal lang. Pero kapag sinabi ko, UBJP, alam mo bang UBJP? Ano ang nalaman mo sa UBJP? Parang nabibigla sabihin mo, oo nga. Ano ang UBJP ba? Ipaliwanag mo sa akin. So, walillahil mathalul a'la, parang ganun ang pagbibigay ng kataas-taasan kapag siya ay nagbigay ng magandang balita tungkol sa isang bagay. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ano ang nalalaman mo tungkol sa Laylatul Qadr? And then point, sa banal na Quran, ilang beses binanggit ang wa ma adraka ma qadr. Ano ang nalalaman mo tungkol sa bagay na ito? Binanggit ito ng 12 times. Kapag sinerge nyo, ilang beses binanggit ang wa ma adraka is nabanggit ng 12 times. And then take note, kapag sinabi ng kataas-taasan wa ma adraka, pagkaraan nito ay itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sinabi sa Quran wa ma adraka, pagkaraan is ibinigay ang kahulugan nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag sinabing wa ma yudrika, wa ma adraka bisigat al-madi sa mga kapag-aral ng Arabic, wa ma yudrika bisigat al-mudari, yun ay hindi ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaalaman tungkol sa wa ma yudrika. At 3 beses lamang binanggit ang wa ma yudrika. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. So hindi nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ang binanggit is wa ma yudrika, which is 3 times lamang. Samantala wa ma adraka is binanggit ng 12 times. Baka mamaya itanong sa inyo kung ilan ang pagbanggit ng wa ma adraka at saka wa ma yudrika at ano ang pagkakaiba nito. So yun, sinabi ng Allah, wa ma adraka ma laylatul qadr. At ano ang nakapagbabanggit sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kung ano ang gabi ng Qadr, na dakila at pinarangalan na gabi. Yun, ipinaliwanag ng kataas-taasan at sinabi, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Itong gabi na ito is mas mainam kaysa gabi na wala dito ang tinatawag na Laylatul Qadr sa paggawa ng mabuti. So, al-khayriyya, ang kabutihan nito is hindi doon sa gabi, kundi paggawa ng mga mabubuting bagay dito. So kapag gumawa ka ng mabuting bagay dito, is mas mainam sa paggawa ng mabuting bagay naliban sa Laylatul Qadr. So, ang khairiyya, ang kabutihan is doon sa paggawa ng tao, hindi doon sa gabi to gabi, kundi doon sa gawain na mabuti sa gabi ito. And then ipaliwanag pa, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Sa gabi ito ay bumababa ang maraming mga anghel. At hindi lamang ang mga anghel, kundi kasama sino? Sino? Si Jibril. Yun ang kahulugan ng warruh. Warruhu fiha, kasama nila. So kapag bumaba ang mga tao, tapos kasama ang kanilang leader, so ibig sabihin talagang dakila. Pag sinabi natin na, okay, UBJP, ano doon ang mga lahat ng members ng UBJP, kasama ang presidente ng UBJP. So di ba mas mabigat? So walillahil mathalul a'la, parang ganun din. Bumababa ang mga anghel kasama ang head nila, ang pinagkakatiwalaan ng, anong pinagkakatiwalaan kay Jibril? Wahy. Kasama si Anghel Jibril alayhisalam sa pagbaba sa gabing ito, biidni rabbihim, sa pahintulot ng kanilang Panginoon, min kulli amr. And then salamun hiya, binigyan natin ito ay sabihin natin sa gihatra o di kaya kapayapaan na walang anumang hindi kanais-nais na mangyari hanggang sa pagsikat ng Fajr. Salamun hiya hatta matla'i al-Fajr. Okay. Kukuha tayo ng ilang mga aral dito kasi ito mga pinag-importante. Unang-una, dito sa talatang ito ay pinagtibay ang tinatawag na Laylatul Qadr, na ito pala ay higit na mas mainam, mas mabuti sa paggawa ng mabuti kaysa sa gabi na wala doon ang Laylatul Qadr. Ang pangalawa, pinagtibay ng talatang ito ng sura na ito na ang kapahayagan o ang revelasyon na mula sa kataas-taasan
ay tunay at totoo. At gayon din pinagtibay sa pagka-propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat sa kanya mismo ibinaba ang talatang ito. Pangalawa, o di kaya pangatlo na, ang pagpapatibay sa doktrina. Doktrina ng ano? Doktrina ng tinatawag na al-qada wal-qadar. Kasi sinabi doon, inna anzalnahu fi laylati al-qadar. Qada wal-qadar. So dito, pinagtibay ng sura na ito ang tinatawag na al-qada wal-qadar, which is pang-anim na haligi ng iman. An tu'mina billahi, malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wal qadar, khairihi wa syarrihi. So, sinuportahan ng sura na ito ang pang-anim na haligi ng tinatawag na al-iman. Kabilang pa rin sa makukuhang katibayan nito, o di kaya mga aral dito, is ang paghikayat sa mga tao na sikaping mataon sa Laylatul Qadar upang makamtan ang kabutihan nito, at ito ay makikita sa huling ikasampu sa buwan ng Ramadan, tulad ng sinabi natin kanina, sa huling sampu nito, last 10 days, at kung hanapin mo pa is doon sa mga bilang na gansal, 21, 23, 25, 27, at saka 29. Yan ang ilan makukuha na aral mula sa kumbaga whole chapter na ito, sura na ito. Ngayon, may mga tanong. May mga palatandaan ba ang Laylatul Qadar tulad ng ramdam natin sa gabing ito? O di kayo sa mga bilang? Ang sagot, oo, may mga palatandaan. Pero take note, huwag kang maging busy doon sa palatandaan o di kayo doon sa mga alama. Ang dapat mong magiging busy ka doon sa paggawa, doon sa pagsamba, doon sa pagbasa ng Quran, doon sa pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi doon sa, ngayon, Laylatul Qadar, sapagkat tingnan nyo, 27 ngayon, and then, hindi ganun kalamig o kainit ang panahon. So, mas mainam para sa atin na wag na lamang maka-focus doon sa mga palatandaan, kundi doon sa utos sa atin na dapat ito ay gawin natin na masigla para sa atin. Shaddal mi'dar, and then ahya laylahu, wa aykada ahlahu, wa atakahu. Doon sa binanggit ni Sheikh Abdul Kahar Musa kanina na 4 na bagay. Pagidutan sa pagod, ginigising ang mga kanyang pamilya, and then nag-itikaf siya, and then hindi siya natutulog, walang tulugan. So yun ang gagawin natin. Doon sa mga palatandaan, okay lang. Pero mas mainam doon sa doon sa kung ano ang ipinagutos sa iyo sa gabing ito. Kaya magsumikap na magsagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then bago ko makalimutan, last Ramadan, may nag-imbita sa akin. Ganito rin, 27 ng Ramadan. So sabi nila, etika. Pasensya na, pero para ma-tweet natin yung mas tama na gawain natin. So noong pinuntahan ko, hindi pala etika, kundi symposium, tulad ng ginawa natin. So sabi ko, asan ang etika? So sabi nila, ito. So sabi ko, okay lang, pero parang hindi ganun. Kasi ang etikaf is sa loob ng masjid, hindi sa labas. Ang etikaf is sa loob ng masjid gagawin. Kaya nga, ito'y panawagan ko na sana baka sa next time, inshallah, kung mag-etikaf tayo sa loob na ng masjid. Pwede namang bigyan ng lesson doon, walang problema. Kasi itong itong last 10 days ng Ramadan, more on spiritual with yourself, para sa sarili mo. Anong gagawin mo? Magbasa ng Quran. Hindi makabasa dahil nasa medyo mahina. So, magsala. Medyo tinatamad. Magdua. So, sino ba sa atin ang hindi nangangailangan ng mga bagay na pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala? Marami tayong kailangan. Marami tayong kailangan ipagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa tatlong ito, doon ginagawa sa loob ng masjid. Hindi sa labas. Okay lang kung sa mga kababaihan may buwan ng dalaw, so okay lang na doon sila sa labas. Pero more on, itong itikaf is gagawin sa loob ng masjid. Gagawin sa loob ng masjid. Walang problema kung may konting tulad nito, pagbibigyan ng kaalaman, okay lang. Pero more on, qiyam, o di kaya qiraatul Quran, o di kaya ay pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. And then parang yung
sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parang puputulin mo ang ugnayan mo sa magkamugong bagay. Kasi nga, ito'y pang-spiritual talaga. Pang-spiritual talaga ang gagawin sa gabing ito na para sa sarili mo. Kaya nga, natatandaan ko, ng panahon namin sa Medina, more than 20 years, every pagpasok ng 21, wala nang klase. Totally wala nang klase. At wala nang nagtuturo. At wala nang nagbibigay ng lesson. Lahat puro sa masjid. Pumapasok na ng masjid. From the start ng 21, andun na. So walang lalabas hanggang sa pag sinabi ng bukas is 8 na. So saka na sila lalabas. Saka ka lang lalabas kung may hindi na mapigilan. Tulad ng tawag ng kalikasan. Pagpasok sa CR. O di kaya pagkain. Kung walang maghatid sa inyo ng pagkain. Kasi kung may maghatid, huwag ka nang lumalabas sa masjid. Huwag ka nang lumabas sa masjid. Kasi doon ka lang bigyan ng pagkain sa loob ng masjid. As long as hindi naman, di mo pagkatsambal. Wala namang kalat doon sa masjid. So doon ka lang kakain. Wala kang gagawin kundi pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito'y kahilingan ko at meron tayong video. Inshallah na sana sa next, gawin natin ito sa loob na ng masjid. Sa loob na ng masjid. Alhamdulillah, meron ng masjid dito na kung saan pwede natin hingin na buksan lang sa loob ng 24 hours. Kasi lahat ng gagawin natin doon na. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, doon na lahat. Itikaf, Qiyam, Tahajjud, lahat-lahat. Lalabas ka lamang kung may kinakailangan lamang. At ang medyo na-exempt lamang dito is kung may kailangan ang ibang tao. Halimbawa, meron kang kailangan bayaran na utang. So, kinakailangan lumabas ka. Kasi parang bayaran ng utang mo. Kasi ito'y karapatan ng tao na mauuna muna. So, yun ang mga ilan sa mga bagay na pwedeng ma-exempted. May namatay na kamag-anak o kapatid. Pwede ka lumabas para bisitahin o di kaya para ihatid sa kanyang paglibing. Pwede yun. May nagkasakit. Pwede mong bisitahin. Kasi karapatan yun ng tao na hinihiling ng Islam para sa iyo. Pwede mong bisitahin. Pero huwag magdagal. Pag nagbisita mo, balik ka na sa masjid. So, ito mga ilang exemption na pwedeng di kayo binanggit ng ating mga scholar na pwedeng ma-exempt doon sa pag-itikaf doon sa masjid, which is, kumbaga, yun lamang exempted doon. Liban doon sa pagpasok ng CR o di kaya pagkain kung walang nagkahatid sa iyo sa mga bagay ito. Kung halimbawa, alam niyo ito, wet dream, tawag nila, so kinakailangan lumabas ka para maligo and then saka ka na babalik. So, ito ang, kumbaga, kabilang sa essence ng tinatawag na itikaf, which is ginagawa sa last 10 days nitong buwan ng Ramadan. Okay, para hindi tayo makuha ng maraming oras, may tanong dito. Ilang Ramadan ang ginagawa natin at tayo nag-aabang ng Laylatul Qadr, and then minsan, pili natin na wala namang pagbabago. Ganun pa rin. So, ang tanong dito, may mga bagay ba na magiging hadlang para abutin ng tao ang Laylatul Qadr? May mga bagay ba na magiging hadlang para maabot mo ang Laylatul Qadr? Ang sagot, oo. Meron. At ito ang kanina, nagpa-iftar ang ating bagong Chief Minister, si Said Arturo Magagwa. So, ito ang nabanggit ko na gusto natin abutin ang Laylatul Qadr. Pero minsan, may mga bagay na hindi natin maabot ang tinatawag na Laylatul Qadr. Dahil may mga dahilan ito. Unang-una, hindi mo maabot ang Laylatul Qadr sapagkat ikaw na binata is hindi mabuti ang pagkikitungo mo sa iyong dalawang magulang. So, walang pag-asa ang Laylatul Qadr. Kapag ikaw, lalo na tayo, mga youth pa lamang, no? Mga kabataan, hindi maganda ang pagkikitungo mo sa iyong mga magulang. So, sabihin ng Laylatul Qadr, no way. Hindi mo maabot ang Laylatul Qadr. Sapagkat itong pagiging mabuti sa magulang is kabilang sa pinaka malaking kasalanan nang tanungin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ba ang pinaka major sins. Sinabi ng sugo, al-ishraku billah, pagtatambal sa Allah. And then kasunod, uququl walidain. Kumbaga, di ka basa na kung kabagato sa walukas. So, ano ba? Di ka manginamit ng Laylatul Qadr. Bakit? Kasi nga, hindi ka mabuti sa iyong dalawang magulang. So, yan. Kabilang sa mga hadlang
sa pagiging hindi natin abutin ang Laylatul Qadr. Pangalawa, and then pasensya na, para sa mga babae na may asawa, hindi maganda ang kanilang pagkikitungo sa kanilang asawa. Doon sa mga babae may asawa, no? So, hindi maganda ang kanyang trato sa kanyang asawa. Inaandar ba? Kumbaga, siya ang nasusunod palagi. So, dahil doon, walang pag-asa ng Laylatul Qadr. Sapagkat mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and of course, ganoon din sa lalaki. Pero karamihan sa babae kasi nangyari. Sinabi ng kataas-taasan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kung ikaw na lalaki na pag-utusan na dapat maging mabuti sa pakikitungo sa inyong mga asawa. Ngayon kapag hinamak mo, walang pag-asa ng Laylatul Qadr. So dapat doon sa mga lalaki, payo maging mabuti sa inyong mga asawa. And then vice versa, ganun din sa mga babae, gandahan ninyo ang inyong pakikitungo sa inyong mga asawa, sa mga lalaki. Dahil mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, uritun na, ipinakita sa akin ang impyerno. Faida aktaru ahlan nisa. Ang karamihan sa nakita kong nakapasok dito ay mga kababaihan. And then, nagtanong ang mga sahaba. Anong dahilan? Sabi ng suko, yakfurna. Kufur dito, hindi ibig sabihin na lumabas sa Islam. Pero, hindi maganda ang kanilang pagkitungo sa kanilang mga asawa. Sabi ng mga sahaba, yakfurna billah, sila ba'y lumalabas sa batas ng Islam, nagiging kafir na? Sabi niya, hindi. Yakfurna al-ashir, hindi maganda ang pagkitungo sa kanilang mga asawa. Wa yakfurna al-ihsan, gumagawa na ng kabutihan si lalaki, inubos na niya ang kanyang kabutihan, pero sabihin, wala kang kabutihan. Umulungon ka na niya ko sa ikamapya. Dalawang babay sa kanugaluman. So, paano maabuti ng Laylatul Qadr, which is ganun ang ugali mo? So, وَيَكْفُرْنَ الْأَشِيرُ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرٌ قَطْ. Ubusin mo na ang buong taon sa pagiging mabuti mo, isang lalaki. Tapos nakakita lamang ng 1% na pangit na gawain, hindi man lamang nabili ang kanyang gustong ipabili, sabihin sa'yo na sagka ni mamanakatagan. Di ka magkatunde sa'yo, tutumasan ka. Pagdalong po niya pamasanin niya, diyan ka pinamasan niya. So yun, kufranul ashir. Kufranul ashir. So yun ang dahilan kung bakit pala nagiging kafir ang babae, nagiging pangit ang kanyang ugali sa kanyang asawa, is yung hindi ayaw niyang makitungo ng mabuti sa kanyang asawa. So paano natin abuti ng Laylatul Qadr? Kaya pagbutihin natin muna ito. Pangatlo is ikaw na tao is tinatawag na qati'ur rahim. May mga magkakamag-anak na masyadong nagmamahalan, andun ng habag sa pagitan nila. So, pinagdugdong ito, tapos darating ka para putulin ito. Hanggang sa sila ay mag-away na. Qati'ur rahim. Sinabi ng suko sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Hindi magkakapasok sa paraiso ng pagpasok na mauuna sila, ang taong pumuputol sa mga habag na namamagitan sa mga magkakamag-anak. Paputulin mo. Ayaw mo. Nagmamahalan ang asawa mo, pati ang kanyang kapatid, so kita mong parang ayaw mo. Nagmamahalan ang asawa mo, pati ang kanyang magulang, so ayaw mo. So, puputulin mo. Yun ang tinatawag na qati'ur rahim. Walang pag-asa si Laylatul Qadr kapag ganito ang ating mga pag-ugali. Kabilang pa rin sa mga magiging hadlang is kung ikaw na tao is masama ang ugali mo sa iyong kapitbahay. Kapitbahay mo, pero wala kang pakialam. O masama ang iyong pagiging kapitbahay mo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Palagi akong pinapayuan ni Jibril na maging mabuti sa aking kapitbahay. Hanggang sa inaakala ko, sabi ng Propeta, is makakakuha ng pamana. Kung kapag namatay, ay may bahagi, may share ang iyong kapitbahay. Yun ang ginakala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lakas ng pagiging mabuti sa ating kapitbahay. Ginakala ng sugo is baka kapag tayo namatay, makakakuha ng pamana ang ating asawa, ang ating anak, pati si kapitbahay natin. Yun ang inakala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ikaw napakasama ng ugali mo. Napakasama ng ugali mo sa iyong kapitbahay. So, walang pag-asa si Laylatul Qadr. Kabilang pa rin sa mga
kumbaga, hadlang para makamtan ang Laylatul Qadr is nagkaroon ka ng utang. Mapayag niya. Nakautang ka sa isa ataw. Umutang ka tapos hindi ka na makita. Darang mo tudurun ka. Pagtahan ka ng mga utang doon, tiging ka nisita ko. Walang darang tudurin, nali ka pag-gere. So, kabilang yung sa kumbaga, baka hadlang na hindi natin abutin ang Laylatul Qadr dahil nga sa utang mo na yan, hindi mo binayaran. Hindi mo binayaran. And then darating na ilan sa next time na pagsweldo, babayaran kita. Nagsweldo, wala. Hindi ka naman kita. And then next na pagsweldo nun, wala ka rin. So, paano? Anong pagkaasa ng Laylatul Qadr which is nagiging hindi ka tumupad sa usapan na babayaran mo ang iyong na utangan. Kabilang pa rin sa mga bagay na magiging hadlang upang makamit ang Laylatul Qadr is nagiging, kumbaga, pinahamak mo isang tao at ibinababa mo. Pinakababan ka yan. Tubo ka na maya-maya. Dahil pagdalunta. Di ka nagkubaga na sa kanwa maya-maya. Sa kami at pamilya kaya maya-maya. So yun, kabilang yun sa mga bagay na paano maabot ang Laylatul Qadr which is hinamak mo ang iyong kapwa-tao. Sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar. Hindi makakapasok sa paraiso sa pagpasok na mauna kung sino man ang meron sa kanyang puso na tigabasa ng manatapong tapo. Kumbaga napakaliit na bagay na pagmamalaki, panghamak sa kanyang kapwa. Kabilang pa rin, at ito'y kumbaga may pagka-importante, kabilang pa rin sa hadlang para makamtan ang Laylatul Qadr is sapagkat yung mga scholar is ini-small mo. Dakatagan na namin kataw. Ikataw, sabotin. Inunta ng turong ba'y pangagiyan. Opisina na maya-maya, sabotin. So sa fahda ulama, pinakanotan ka sa mga ikataw. Wa sa fahda al-muslihin, pinakanotan ka sa mga leader. Dahil na leader, kinasabot sa Islamic. Dahil nagkataw. Leader ka sa guna, maya-maya. Nanto ba? Dahil ka manginam sa Laylatul Qadr. Sa inipamapan ka. So, gilalang, a leader, no, then, abang Muslim. Kaya kapito ni Saba sa kita, no? Ngayon, apian daw. Amin ka inipamapan ka sa kunutan. Nando, pinang-small ka sa mga migkataw, sa mga ulama. Dahil sabot din yun. Matag migkataw, na makasabot. Tama mo sa mga ngilay na sabutan ni. Di makilay. So, ito ba, na nadapag-asa ng Laylatul Qadr sa kagina, pinakanot ang kagayad sa mga migkataw. Pinakanot ang kagayad sa mga tao ang pamikal sa kanupitelwa, kabagislah, kabudya sa kanu dalpatan. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bisyurarikum. Gusto niyo bang banggitin ko sa inyo ang pinakamasama sa inyo? Al-masya'una bin namimati, al-mufsiduna bainal ahibba. Sila yung mga taong nalimugal ka, kapundal kita. Nando, al-mufsiduna bainal ahibba. Pandaltanin sa mga pagdaltaan ng mga tao, binasanin sa ulama, binasanin sa mikataw, binasanin sa leader, binasanin sa tao, anyanin kahanda na kapyaso, magiging na mamit na sa kanong pagdaltaan niya. Nanto ba? Di ka walang pag-asa na magkita o di kayo maabot ang Laylatul Qadr. Kabilang pa rin sa mga dahilan is ang taaddi ala huquqin nas. At yung bang pang-agaw sa karapatan ng ibang tao. At ito yung nangyari doon sa mga baryo-baryo. Kapag baling sa duna ng lupa, which is kina-research sa amin sa ENPUS na kaparin niya ba sa Samapana Kumbalarido, nagkakaroon ng kumbaga away sa pagitan ng mga tao, is yung paglipat ng boundary ng lupa. Hanggang dito ka lang, pero inano mo, kumbaga inisig ka. Nanto ba? Nagkatsabapana kapag ka dimbol no mga tao sa kumuha ka sa apya sa kasibra pati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pigalo man akala sibra min al-ardi balmam tuwing ka ila sabi aradin. Ten itaw amagaw sa kasibra po. Sa kamay ba? Lupa na iba-iba to Allah Ta'ala sa gaya muli sa ligid. Sa pito lapis sa lupa. Ngayon gusto mayawa bamusan ni Beto Bay kalangkalin kugatin lupa. Nangyari mo ni ano ito ang kasampang dahilan para hindi makuha si Laylatul Qadr is yung tinatawag na wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kumbaga sasaw-saw ka sa usapin na wala ka naman kinalaman eh. Lalong-lalo na sa Islam, usapin Islam, sasaw-saw ka which is copy-paste lang yan sa'yo.
Kumbaga, atuan kay kapalawasan ka namin kay kataw which is sakana anan to apya supati ha naging kay kataw pamati sa matib apya alip anan to maparawak so alip anya karon kay katan alip kamera ina naging to kaatuan kan discuss sa mga pagkarami ka kataw ano tan sila bangagi na to ba at takawul Allah atuan ka sumig kataw sa saka siyan ka mo ibagato sa keyboard ataw ka copy paste ataw ka nakilig ko dabon at nanto nakapoy sa kanil to no ikabigyan nanto ba nini pagkasalila to kadar ipamaban ka magkabalingan sa kanil ikapilan to sumig kataw natin kalag kataw bagatuan ka discuss inutal ka na copy paste po sa kanil mga daw ilmo. Subhanallah, namba itong mga bagay na binanggit natin is baka magiging dahilan para hindi natin abutin ang Laylatul Qadr. Okay, balikan natin, lahat ng binanggit natin is karapatan ng tao sa tao. And then Laylatul Qadr ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin. Pero paano ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sa kanya, which is sinira mo ang karapatan ng iyong kapwa sa iyo. So dahil doon, ito'y magiging hadlang para hindi natin maabot ang tinatawag na Laylatul Qadr. Dahil nga sa batas ng Islam, mas nauuna ang karapatan ng tao, kapwa-tao, kaysa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat itong tao, karapatan ng tao sa tao, is mabni alay musyaha. Ang tao ay ibigay ang kanyang nasa palad, nasa kanyang kamay. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakayaman niya. Kahit na anong gagawin mong kasalanan, patatawarin ka niya. Pero ang tao ay mahirap magpatawad. So, hukukul ibad, mabniyun ala al-musyaha. Wa hukukullah azza wa jalla, mabniyun ala al-musamaha. Kapag ikaw ay nagkasala sa Allah, napakayaman niya, pagbibigyan ka niya. Pero kapag ikaw ay nagkasala sa iyong kapwa, is limitado ito. So, hindi ka niya pagbibigyan. Dahil doon, uunahin muna natin bayaran o gawing mabuti ang ating ugnayan sa ating kapwa-tao, saka natin hilingin ang nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, makita natin lahat ugali. Ang bata na hindi naging mabuti sa kanyang dalawang magulang, ugali. Ang asawa, either si lalaki o si babae na hindi naging mabuti sa kanyang asawa, ugali. Ang tao na hindi marunong magbayad sa kanyang utang, ugali. Ang taong masyadong minamaliit ang mga eskolar, ang mga leader, ang mga muslihin. So, ugali. Lahat binanggit natin, halos ugali. Kaya dapat pagbutihin natin muna ang ating mga ugali sa ating kapwa sa kakataghiling sa kung ano man ang gusto natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yun, saka na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga mabubuti kapag ito ay naging mabuti ng ating ugnayan sa ating kapwa-tao. Medyo humabang ating usapin dito, sa pasensya na. So, ito ang ilan sa mga hadlang na baka hindi natin abutin ang Laylatul Qadr dahil nasa nagiging in short, masama ang ugali mo. Kaya dapat ayusin natin ating pag-uugali sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating kapitbahay, sa ating napagutangan, sa mga scholar, sa mga leader, nang sa gayon, may pag-asa na abutin natin ang Laylatul Qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi